Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Idineklara na ng Malacanang na special non-working day ang huling araw ng pista ng itim na Nazareno sa tulong ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Habang inilagay naman sa Code White ang pagamutan sa NCR. Ang mga paghahanda ng LU kaugnay sa Traslasyon 2024, alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Idineklara na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang isang special non-working holiday ang araw ng Traslasyon o ang tradisyonal prosesyon ng paglipat ng imahe ng itim na Nazareno mula Intramuros papuntang Quiapo Church. Tayo po ay sumulat sa tanggapan ng ating Executive Secretary na kung maaari po, taon-taon naman po natin itong ginagawa na madeklara ang January 9 as a non-working holiday po. Taon naman po tayo na pagbibigyan. Katuwang ng LGU ang Manila Police District o MPD, Bureau of Fire Protection o BFP at parishioners of Quiapo Church. Kabilang sa mga security measures na ipapatupad ay pansamantalang pagsasara ng 14 na kalye sa Maynila upang bigyang daan ang prosesyon. Magpapatupad din ang no-fly zone. Ibig sabihin, ipagbabawal ang pagpapalipad ng drones maliban sa pulisya. Gayunpaman, depende raw sa National Telecommunications o TC kung aling mga parte ng lungsod ang isa sa ilalim sa signal jamming. Kami po ay handa na, lalong-lalo na po patungkol sa kaligtasan, seguridad, at kalusugan po ng mga kababayan nating taga-Manila at yung mga dadayo dito. Kabilang din sa paghahanda ang Department of Health. Inilagay na sa Code White ang mga ospital sa Metro Manila simula January 6 hanggang January 9. Ibig sabihin, naka-standby ang mga pagamutan na tumugo sakaling may mga kailangan ng atensyong medikal. Nakikiusap po kami ng full cooperation ng ating mga kababayan. Dahil ito po, after 3 years, ay maibabalik na natin ang traslasyon. Nasa 2 milyong mga deboto ang inaasahang makikiisa sa naturang pista 3 taon matapos itong matigil bunsod ng nagdaang pandemya. Kaya pakiusap ng DOH sa mga deboto, huwag halikan ng puon at ikonsidera na lumahok sa selebrasyon mula sa bahay. At bagamat hindi kamandato ang pagsusuot ng face mask, pinapakiusapan ng mga dadalo na magsuot ng mga ito. At kung walang dala, Na pagpasok pa lamang po nyo sa ating pong mga control points sa Villalobos, mag-aabot na po kami sa ating mga babayan na hindi nakamask. Paliwanag ng LGU, ito ay bilang pag-iingat lang sa kalusugan. Medyo tumataas po ang bilang ng mga nagkaka-COVID ngayon. Although controlled naman po, kahit dito sa lungsod ng Maynila, hindi naman po ganun kataas ang mga nagpo-positibo. Una nang pinabulaanan ng Department of Health fake news o walang katotohanan sa likod ng kumakalat na mensaheng may bagong COVID surge sa Metro Manila. Wala daw matibay na ebidensya ang pinanggaling ng impormasyon at wala ring opisyal na abiso ang gobyerno ukol sa naturang COVID wave. Para sa Balitang A2Z, Ian Maghanoy.